Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Hi, ako si Ryan, 22 years old. Isa akong call center agent. Isa rin akong bakla. Pure bottom ako at may boyfriend ako. Ang pangalan niya ay Leo. Pure top naman siya. 5 buwan pa lang kaming magkasintahan ni Leo. Pero pakiramdam ko, mas matagal na kaming magkakilala. Nakilala ko siya rito mismo, sa kumpanyang pinapasukan ko. Pareho kaming call center agent, pero magkaiba kami ng account kaya noong una, paminsan-minsan lang kami nagkakasalubong sa pantry or sa lobby. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging simple at tahimik niya. Hindi siya mahilig makipag-usap sa maraming tao, at hindi rin siya mahilig mag-post sa social media. Kaya noong naging close kami, pakiramdam ko espesyal ako dahil unti-unti niya akong pinapasok sa mundo niya. Walang nakakaalam sa opisina na pumapatol din siya sa kapwa lalaki. Sa totoo lang, kung makikita mo siya, hindi mo talaga iisipin. Manly na manly siya. Matangkad, moreno, at ang amo ng mukha niya. Tipong, kapag nakasalubong mo sa hallway, iisipin mong isa siyang babaero. Kaya, kahit ako, noong una ko siyang makita, hindi ko rin inakalang magiging boyfriend ko siya balang araw. Nakilala ko si Leo sa G-App. Lunch break ko noon. Dahil wala naman akong magawa, nagbukas ako ng G-App para maghanap sana ng ka-fun. Habang nag-i-scroll ako, may bigla na lang nag-message sa akin. Maayos naman siyang kausap, pero isang bagay ang ikinataka ko. Ayaw niyang mag-send ng picture. Ilang beses ko siyang tinanong kung pwede ba siyang mag-send kahit isa lang, pero ayaw talaga niya. Sabi niya, huwag na. Magkita na lang tayo sa 7th floor, sa fire exit. Medyo nagdalawang isip pa ako dahil hindi ko alam kung sino ang imimit ko. Pero dahil nasa loob lang din naman kami ng opisina at lunch break pa, pumayag na rin ako. Pagdating ko sa 7th floor, may isang lalaking nakatayo sa fire exit. Noong una, hindi ko pa siya pinansin dahil akala ko may hinihintay rin siyang iba. Pero nang ngumiti siya at kumaway sa akin, doon ko lang na-realize, siya pala ang kamit ko. Sobrang nagulat ako. Hindi ko inasahan na si Leo pala ang nasa likod ng account na ka-chat ko. Mas lalo akong nagulat dahil kilala ko na siya sa paningin. Madalas ko siyang makita sa opisina, pero ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na lalaki rin pala ang gusto niya. Tapos doon sa fire exit, nag-fun kami, nagsubuan. Gusto sana niya ako puwetan, pero kakatapos ko lang kumain at nag-decide kami na ituloy na lang sa ibang lugar, doon sa apartment niya. At pagkatapos nun, palagi na kami nagkikita para magbembang hanggang sa naging jowa ko na siya. Walang ibang nakakaalam ng relasyon namin ni Leo. Kami lang dalawa ang may alam. Sa opisina, halos hindi kami nagpapansinan kapag nagkakasalubong kami. Walang mangitian, walang batian, at walang kahit anong kilos na pwedeng magbigay ng hinala sa ibang tao. Sobrang tago niya, at ganoon din ako. Pareho naming gustong ilayo ang relasyon namin sa usapan ng mga katrabaho. Pero kapag nagkataong magkasabay ang lunch break namin, doon lang kami nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Lumalabas kami ng opisina at sabay na kumakain sa isang malapit na fast food.
Doon kami malayang nakakapagkuwentuhan, nagtatawanan, at naglalambingan ng kaunti. Sa bawat oras na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman kung gaano niya ako kamahal. Hindi man siya expressive sa salita, ipinaparamdam niya yon sa maliliit na bagay. Lagi niyang sinisiguradong nakakain ako. Tinatanong kung pagod ba ako at hindi niya nakakalimutang alagaan ako sa sarili niyang paraan. Doon ko naisip na kahit sobrang lihim ng relasyon namin, sapat na sa akin ang taong totoong nagmamahal sa akin. Dahan-dahan lang, masakit, sabi ko kay Leo habang gigil na gigil siyang pinapasok ako. Sorry, sorry. Sobrang hayok talaga ako palagi sa'yo mahal, sabi niya. Tapos hinalikan niya ako sa noo. I love you, sabi ko. I love you too, sagot niya. Tapos bigla niyang dahan-dahan pinasok at napapikit ako sa sensation na nararamdaman ko. Masakit pero masarap sa pakiramdam. Nakatingin lang ako sa mga mata niya habang kinakasta niya ako at kitang-kita ko kung gaano siya kasabik sa akin. Kahit ilang buwan na kaming magkarelasyon, parang hindi nawawala yung malalagkit na titig niya sa akin. At pagkatapos namin magbembem, napahiga kaming dalawa sa sobrang pagod. Alam mo mahal, napapagod na ako sa work. Sabi niya sa akin bigla habang nakahiga kami. Bakit? Tanong ko. Ang daming calls, nakaka-stress. Parang gusto ko nang mag-resign pero maraming bayarin, sabi niya. I feel you. Wala naman tayong choice eh. Sagot ko. Pero okay lang kahit may mga araw na nakakapagod. Kasi ikaw naman yung pahinga ko eh. Marinig ko lang boses mo, nawawala na stress ko. Sabi niya. Medyo kinilig ako sa sinabi niya. Naramdaman kong nag-init ang mukha ko. Ako din. Ikaw yung pahinga ko kapag napapagod ako. Ikaw yung stress reliever ko. You make things okay. I feel better when I'm with you. Sagot ko. Tapos niyakap niya ako at hinalikan sa labi. Mahal na mahal ko si Leo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napapatunayan sa sarili ko na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi man naging madali ang relasyon namin dahil kailangan namin itong itago, wala akong pinagsisihan. Sa totoo lang, iisa lang ang hinihiling ko. Sana, sa huli, kaming dalawa pa rin ang magkatabi. Hanggang sa isang araw, may dumating na bagong miyembro sa team namin. Ang pangalan niya ay Albert. Kaka-endorse lang niya sa production matapos ang training. Bagong-bago pa lang siya sa call center. Nagwo-work siya as data specialist before sa dati niyang company. Kaya ibang-iba yung environment niya ngayon. Halata mong kinakabahan siya dahil hindi pa siya sanay humawak ng mga customer. Dahil newbie siya, pinaupo siya ng team leader namin sa tabi ko para matulungan ko siya sa mga calls. Ako ang naging parang buddy niya sa team. Tinuturuan ko siya ng tamang proseso. Nagbibigay ng tips kung paano makakahandle ng mahihirap na customer. At tinutulungan ko rin siya kapag may hindi siya naiintindihan. Sa una, trabaho lang talaga ang tingin ko sa kanya. Gusto ko lang siyang tulungan para makapag-adjust siya agad sa production. Pero habang tumatagal, napapansin kong palagi na siyang may dahilan para kausapin ako. Minsan magtatanong siya, kahit alam kong alam na niya ang sagot. Minsan naman, yayayain niya akong mag-coffee o sabay kumain kapag pareho kaming nakabreak. Nung una, wala akong ibang ibig sabihin doon. Ang nasa isip ko lang, siguro komportable lang siya sa akin. Grabe, ang daming calls ngayon, reklamo ni Albert habang papasok siya sa locker room. Umupo siya sa tabi ko at napabuntong hininga. Nakatambay lang ako noon, hawak ang cellphone ko habang walang tigil sa pag-scroll sa social media. Napalingon ako sa kanya. Oo nga eh. Last day kasi ng enrollment ng policy ng mga customer ngayon. Kaya halos lahat tumatawag, sagot ko. Oo nga pala. Napakamot siya sa ulo bago may inilabas sa bag niya. Tumahimik siya saglit bago nagsalita. Oh, eto. Inabot niya sa akin ng isang malaking chocolate. Hati tayo. Pampatanggal ng stress. Sabi niya. Napangiti ako at agad yung tinanggap. Wow, salamat. San galing to?
Tanong ko. Binigay lang ng kaibigan ko. Sagot niya habang kinakagat ang hawak niyang bahagi chocolate. Tahimik lang akong napatingin sa kanya habang nangunguya siya ng chocolate. Doon ko lang siya napagmasdan ng mabuti. Ngayon ko lang napansin kung gaano pala kakapal ang pilik mata niya. Matangos ang ilong, maputi ang kutis, at malinis siyang tingnan. Halatang maalaga sa sarili. Mas lalo pa siyang nakakadagdag sa appeal dahil matangkad siya at may simpleng ngiti na nakakahawa. Sa totoo lang, gwapo si Albert. Hindi ko maikakailang may kaunting attraction akong naramdaman sa kanya. Siya yung tipo ng lalaking mapapalingon ka talaga kapag nakasalubong mo. At sa isip ko, mukhang masarap siya at mukhang malaki ang tarob niya. Pero agad kong inalis ang mga iniisip ko. May boyfriend na ako at mahal na mahal ko si Leo. Akala ko normal lang din yung pagiging friendly ni Albert sa akin hanggang sa isang araw nagkaroon kami ng team building sa Pansol, Laguna. Excited ang lahat. Parang iyon na rin yung pagkakataon para makapag-relax kami kahit sandali mula sa toxic na trabaho. May inuman, kwentuhan, at kantahan. Lahat masaya, lahat maingay. Pero sa gitna ng ingay, napansin ko si Albert. Tahimik lang siya sa isang sulok, hawak ang bote ng beer. Lahat ng ka-team namin, masaya. Pero si Albert, parang may problema siya. Kaya lumapit ako sa kanya. Okay ka lang? Tanong ko, tapos umupo ako sa tabi niya. Medyo. Sagot niya. Para kang natalo sa sugal. Sabi ko, medyo natatawa pa ako. Tapos nakita ko na napangiti siya ng pilit. Meron lang problema sa bahay. Sagot niya. Tinapik ko yung balik niya. Mag-relax ka muna. Saka mo na isipin yung problema mo. Sabi ko. Ikaw, parang wala kang problema no? Kahit ang toxic ng mga calls at nakaka-stress. Lagi kang fresh and blooming. Natatawang sabi niya. Natawa ako. Hindi naman. Sagot ko. May jowa ka na ba? Tanong niya. Wala pa. Focus muna ako sa career. Sagot ko. Sabay tawa ng bahagya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yun totoo. Kasi may kami na. May taong naghihintay sa akin. May taong nagmamahal sa akin. Si Leo. Hindi ko alam kung bakit ko yun itinago. Pero siguro dahil lalaki ang boyfriend ko at wala talagang nakakaalam sa mga ka-team ko na bakla ako dahil lalaki din ako kumilos. Good, sabi niya. Ano? Bakit good? Natatawang tanong ko. Kasi wala akong masasagasaan, sagot niya. Medyo natatawa siya. Hindi kita gets, sabi ko. Wag mo na lang akong pansinin. Lasing na rin ako siguro. Sagot niya. Tumango na lang ako. Wala akong nasabi. Uminom na lang din ako ng beer habang nakaupo sa tabi niya. Pareho kaming tahimik pero hindi awkward. Pinagmasdan namin ang mga ka-team namin. Yung iba, sabay-sabay na kumakanta, sintunado pero masaya. Yung iba naman, nasa pool, nagtatampisaw kahit halatang lasing na. May ilan na rin na nauna ng sumuko sa antok at nakatulog na sa mga kwarto. Unti-unti, humina ang ingay. Isa-isa silang nawala sa labas hanggang sa napansin ko na kami na lang dalawa ni Albert ang natira. Tahimik na. Rinig na yung huni ng kuliglig at yung mahina na agos ng tubig sa pool. Medyo malamig na rin ang hangin. Habang tahimik kami ni Albert, bigla siyang nagsalita. Ang bilis no? Sabi niya. Ang alin? Tanong ko. Kanina ang ingay-ingay. Tapos ngayon parang tayo na lang yung naiwan sa mundo. Sagot niya. Ganun talaga siguro. Kapag napagod na lahat, nawawala na sila. Sagot ko. Ang lalim ng sinabi mo ha. Parang may hugot, sabi ni Albert habang natatawa. Talaga ba? Wala yun. Sabi ko. Naranasan mo na ba mapagod tapos bigla ka na lang nawala sa mundo? Yung bigla ka na lang nawala sa mga tao sa paligid mo? Tanong niya. Hindi pa. Ikaw ba? Sabi ko. Oo. I'm willing to be gone and ghost everyone just to protect my peace. Sagot niya. Napatingin ako sa kanya. May bigat yung sinabi niya. Hindi lang basta salita.
Parang pinagdaanan niya talaga. Hindi ba mahirap yun? Yung basta-basta ka na lang mawawala? Tanong ko. Mahirap. Pero alam mo kung ano yung mas mahirap at mas masakit? Yung sa dami ng taong nakapaligid sa'yo, walang nagtangka na maghanap sa'yo. Sagot niya. Parang may biglang bumigat sa hangin. Hindi ko alam kung anong isasagot. Kasi sa isang banda, ramdam ko yung sakit sa sinabi niya. Yung lungkot na kahit mawala ka, parang walang makakapansin. Naiintindihan ko yung mga sinasabi niya, pero hindi ko pa naransan. Kasi masasabi ko na swerte ako sa mga kaibigan ko. Swerte ako sa boyfriend ko na si Leo. Siguro, may mga taong gustong maghanap din, pero hindi nila alam kung saan magsisimula. Kasi baka akala nila, okay ka lang, kaya hindi ka nila ginugulo. Baka akala nila hindi mo sila kailangan, sagot ko. Yun nga yung masakit. Kasi 'di ba, if someone truly cares about you, you don't even need to say a word. Mararamdaman nila yun. Hahanapin ka nila. Lalapit sila. Gagawa sila ng paraan. Sagot niya. Napatahimik na lang ako. Wala akong masabi. Parang ang lalim ng pinagdadaanan niya. At sa bawat salitang binitawan niya kanina, ramdam ko kung gaano kabigat yung mga dala niya. Tahimik kami ng ilang minuto. Walang nagsasalita. Magkatabi kami, pero parang parehong malayo ang iniisip. Nakaramdam na ako ng antok, kaya nagpaalam na ako sa kanya. Inaantok na ako. Mauna na ako, sabi ko. Tatayo na sana ako, pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Dito ka muna, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Nagkatitigan kami. Walang nagsasalita. Pero parang ang daming gustong sabihin ng mga mata namin. At bago pa ako makapag-isip, nagulat na lang ako sa sumunod niyang ginawa. Marahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. At hinalikan niya ako. Napahinto ang mundo ko. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung itutulak ko ba siya. O hahayaan ko lang. Kasi sa totoo lang, nasasarapan ako sa halik niya. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil. Lumaban din ako ng halik sa kanya. At the last thing I remember, nagbebembangan na kami sa likod ng kubo. Ako yung bottom at siya ang top. Napuwitan niya ako. Pagkatapos ng nangyari nung gabing yun, tahimik lang kaming dalawa hanggang sa makabalik kami sa Manila. Walang banggit, walang paliwanag. Nung nasa office kami nag-usap kaming dalawa na walang makakaalam ng nangyari sa amin. Kasi pareho lang kaming lasing, pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Palagi ko nang hinahanap yung halik niya. Hinahanap ko yung tarob niya. Akala ko, isang beses lang yon, isang pagkakamali na malilimutan din namin pareho. Pero mali ako. Pareho pala namin gusto ang nangyari kaya naulit ang naulit. Every Friday pumupunta kami ni Albert sa apartment niya para magbembang. Sobrang nagigilty ako sa ginagawa ko. Alam ko sa sarili ko na mali. May boyfriend ako, may Leo. May taong pinangakuan ko ng katapatan, ng respeto, ng pagmamahal. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa tuwing kasama ko si Albert, nawawala lahat ng dahilan ko para umiwas. Parang mas nangingibabaw yung nararamdaman ko kaysa sa kung ano ang tama. Ang galing kumasta sa kama ni Albert at halos nababaliw ako. Mahal, bukas pala aalis kami ni Mama. Pupunta kami sa province. Attend kami ng kasal ng tita ko, sabi ni Leo. Sige, mahal mag-ingat ka. Sagot ko. Magbembang tayo kapag balik ko. Natatawang sabi niya. Sige, aasahan ko yan. Sagot ko tapos hinalikan niya ako sa labi. I love you, sabi niya. I love you too, sagot ko. Tapos umalis na siya ng apartment ko. Dumaan lang si Leo. Dito kasi, binilhan niya ako ng ramen at meron siyang binigay na regalo para sa akin. Month sari kasi namin nung nakaraan at hindi kami nagkasama dahil umalis siya. Binilhan ko din naman siya ng regalo na sapatos. Pagkaalis ni Leo, parang biglang naging tahimik ang buong apartment. Nandoon pa yung amoy ng ramen, yung regalo niya nasa mesa, at yung pakiramdam ng yakap niya. Sariwa pa.
Pero nung alam kong nakaalis na si Leo, tinawagan ko si Albert para pumunta sa apartment ko. Tapos after an hour, nakarating siya at nagbembang kaming dalawa. At habang ginagawa namin yun, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. At nakita ko si Leo na nakatayo sa harap namin. Gulat na gulat ako. Pati si Albert gulat na gulat. Tangina, ano to Ryan? Galit na sabi ni Leo. Binalot ko yung katawan ko ng kumot. Sorry, sorry, sagot ko. Wala akong ibang masabi. Sino yan? Anong nangyayari? Tanong naman ni Albert. Naguguluhan din siya kasi hindi niya alam na meron akong boyfriend. Boyfriend niya ako, sabi ni Leo tapos tumulo yung luha sa mga mata niya. Akala ko ba single ka Ryan? Ano to? May boyfriend ka? Sabi naman ni Albert. Parang sumabog ang lahat sa isang iglap. Hindi na nagsalita si Leo. Dire-diretso siyang lumapit. At bago pa maka-react si Albert, bigla na lang niyang sinuntok ito. Napahiga si Albert sa sahig, pero hindi tumigil si Leo. Sunod-sunod ang suntok niya, punong-puno ng galit, sakit, at lahat ng emosyon na kanina pa niya pinipigilan. Leo, please. Tama na, sabi ko. Lumapit ako para awatin siya, nanginginig ang buong katawan ko. Hinawakan ko ang braso niya, pero bigla niya akong tinulak, tapos sinuntok niya ako sa muka. Huwag mo akong hawakan, ang baboy mo, ang baboy ninyo, manloloko ka. Anong ginawa ko sa'yo para gaguhin mo ako? Sabi ni Leo. Hindi tumitigil yung pagpatak ng luha sa mata niya. Napaupo siya sa sahig at napahawak sa ulo niya. Napaiyak na lang ako sa sakit at guilt na nararamdaman ko. Wala akong masabi. Kasi kahit anong dahilan ang isipin ko, kahit anong paliwanag ang pilitin kong buuin. Alam ko, mali ako. Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa akin. Saan ako nagkulang? May nagawa ba akong mali sa'yo para lokohin mo ako? Tanong ni Leo habang umiiyak. I'm sorry. Mahal kita. Wala kang nagawang mali. Kasalanan ko lahat ito. Sabi ko. Umiiyak na rin ako. Tumayo si Leo mula sa sahig. Hindi na siya tumingin sa akin. Tahimik siyang naglakad palabas ng kwarto. Bawat hakbang niya, parang may hinahatak palabas sa dibdib ko. Ang sakit-sakit. Naiwan kaming dalawa ni Albert sa loob ng room. Pagtingin ko sa kanya, hindi ko inaasahan yung makikita ko sa mata niya. He looks so disappointed in me. Parang ngayon lang niya ako nakita kung sino talaga ako. Tinitigan niya lang ako sandali, tapos umiling ng bahagya. At pagkatapos, tumalikod siya. Iniwan niya rin ako. Naupo ako sa gilid ng kama, hawak ang kumot, nanginginig pa rin ang katawan ko. Niyakap ko ang sarili ko at umiyak ako nang umiyak. Pagkatapos ng lahat, sinubukan kong ayusin. Tinawagan ko si Leo. Pero unreachable na siya. Nag-message ako. Hindi na delivered. Chinek ko lahat ng social media niya and he blocked me. Parang binura niya ako sa buhay niya. Sa isang iglap, hindi ako mapakali. Araw-araw, umaasa ako na baka isang araw mag-reply siya. Kahit isang salita lang, kahit galit, kahit mura. Basta may marinig lang ako mula sa kanya. Pero wala. Hanggang sa may narinig akong balita sa office. Nag-resign na daw si Leo. At doon ako tuluyang nanghina. Kasi doon ko na-realize, hindi lang siya umalis sa trabaho. Umalis din siya sa buhay ko. Wala na akong pagkakataon para ayusin. Wala na akong chance para mag-sorry ng harapan. Wala na akong chance para ipaglaban. Kasalanan ko lahat ng ito. At si Albert, iniiwasan na rin niya ako sa office. Nagipa-change siya ng schedule para hindi kami magkasabay na dalawa. Sa sobrang sakit at lungkot ko sa nangyari, nag-resign na rin ako sa trabaho. 2 buwan na ang lumipas, pero hindi na talaga nagparamdam si Leo. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Albert nung team building, I'm willing to be gone and ghost everyone just to protect my peace. Siguro ganun din ang ginawa ni Leo. Umalis siya para protektahan ang sarili niya dahil nasaktan ko siya ng sobra. At ngayon, naiintindihan ko na. Para sa taong iniwan ng mahal nila,
ganito pala kasakit. Ang hirap tanggapin na nawala yung taong mahal mo. Lalo na kung alam mong ikaw mismo ang dahilan kung bakit sila umalis. To those who have hurt someone they love, sometimes we only understand the weight of our actions when it's already too late to fix them. Love doesn't just disappear overnight, but it can be broken in a moment. And when someone chooses to walk away, it's not always because they stopped loving you. Sometimes it's because staying hurts more than leaving. Losing someone you love because of your own mistake is a different kind of pain. It forces you to face not just the loss, but the version of yourself that caused it. And if life gives you another chance to love, make sure this time you do it with integrity, respect, and truth. Because sometimes the hardest lesson in love is this: you don't always get a second chance with the same person. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for